Ang buhay ay hindi perpekto. Maraming maling desisyon na magre-resulta sa ating kinabukasan. Hindi ako perpekto at alam ko na maraming tao na ayaw sa akin. Pero okay lang yan kasi hindi naman lahat ng mga tao ay naiintindihan ang sitwasyon ng bawat isa. Sa mga nakapanood ng previous na mga videos ko tungkol sa nalaman ko sa aking afam na si Eric, nabigla, nagulat at nagalit at nasaktan talaga ako sa nalaman ko. Imagine na akala ko kilalang kilala ko na siya sa 6 na taon naming pagsasama. At saka pa namin napagpasyahan, nakukuha na kami ng visa para makapunta ako ng Amerika. Hindi talaga perpekto ang relasyon namin ni Eric, lalo na sa taas ng agwat ng edad namin. Nung nalaman ko na nagsinungaling siya sa akin at sa mismong interview ko pa malalaman, syempre natulala ako at nasyak. Nagalit din ako sa kanya dahil sa buong akala ko ay kilalang kilala ko na siya at pareho kaming dalawa na nag-expect na maging smooth lang yung pagkuha namin ng visa. Tinanong ko si Eric nung una naming pagkikita kung may asawa ba siya at tinanong din siya ng pamilya ko kung nakapag-asawa na ba siya before. At sabi niya oo, nakapag-asawa na siya pero isang beses lang. At sa 6 na taon niyang tinago sa amin na pangalawang beses pala siya nagpakasal. Syempre nagulat ako at pinakauna kong naramdaman ay isang betrayal. Habang nasa loob ako ng embassy, ayon naman si Eric sa labas nag-aantay sa akin. Galit na galit talaga ako ng mga panahon na yon. At una talagang salita na lumabas sa bibig ko simula na nakita ko siya ulit paglabas ko ay bakit ka nagsinungaling sa akin? At akala niya ay pinaprank ko lang siya. Nang hindi ko na talaga mapigilan ang aking luha, doon na siya nagtaka na totoo talaga ang sinasabi ko. At first, parang nagkunwari pa siya na hindi niya alam. At nang nakabalik na kami sa hotel ay inaway ko siya ng todo at iyak ako ng iyak at I decided na ayaw ko nang tumuloy pumuntang Amerika. I was in shock and I think valid naman yung reason ko na awayan ko siya at magalit ang mga desisyon ng ganon. Clarification lang po, nakapasa po ako sa interview. Iyon nga lang, hindi tuloy-tuloy ang pag-process ng visa ko kasi waiting pa sila sa document ni Eric na galing sa Amerika. Yung unang divorce decree niya sa una niyang asawa. Kaya pinaiwan lang muna ng agent namin ang passport ko sa Manila. At pagdating namin sa Cebu ay pinilit kong makipagsama sa kanya pero araw-araw parang sobrang bigat sa pakiramdam na nakipagsama ako sa taong pinagkatiwalaan ko na 6 na taon. Kaya sa nakikita niyo sa video ay nag-impake ako. Yung piniprepare ko lang dyan ay yung laptop ko, cellphone, charger at saka yung iba kong mga necessities pero hindi ako nagdala ng kahit isang damit. Nakapag-decide kaming dalawa na maghiwalay muna kami para kami makapag-isip-isip lalo na ako. Actually, during this day, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang nasa isip ko lang ay uuwi ako ng Negros. Alam niyo ba, nasa 6 years namin ni Eric, palagi kaming nag-uusap tungkol sa trust at siya pa talaga yung nag-e-explain, nag-elaborate na kapag nasira na yung trust ay mahirap nang ibalik. Yun pala, siya pala ang may matagalang tinatago sa akin. Alam ko marami sa inyo ang mga nagko-comment dyan at nagsasabing bakit pa ba ako nag-stick sa tao na ito. Actually, tinatanong ko rin yung sarili ko kung bakit pa ako kumakapit ba din sa kanya. Kaya ko namang mabuhay nang wala siya. Kaya ko ang pamilya ko, kaya ko ang sarili ko na wala siya. At alam ko na kaya rin niya na wala ako sa kanya. Alam niyo ba na sa nangyaring ito, ilang beses talaga ako nakipaghiwalay sa kanya. Yung parang punong-puno na talaga ako. Iniwanan ko siya, umalis ako na hindi niya alam kung saan ako pupunta at hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Tumungo lang ako sa pier at kumuha ng ticket. Hindi ako makapag-decide ng sakto. So before ako kumuha ng ticket, tinanong ko yung katabi ko na naglinya kung saan siya pupunta. At kung saan yung ticket niya, doon din ako pupunta. Kaya nakasakay ako ng barko na walang kahit sino ang nakakaalam kahit na pamilya ko. At pagdating ko dito sa lugar ay sobrang fit naman sa nararamdaman ko ngayon. Dahil yung accommodation na nabuko na nasa barko pa ako, malapit sa ilog at sobrang tahimik, malayo sa kalsada at malayo sa mga mararaming tao. Perfect dahil gusto ko munang makapag-isa. Hindi ako nag-post sa aking social media, especially sa Facebook. Hindi ko inopen ang internet ko dahil gusto ko munang magpalamig at para maisip ko kung ano ang possible na maging desisyon ko. Kung tutuloy ba ako sa Amerika or hindi. Never kong sinabi ni Eric na dalhin mo ako sa Amerika dahil hindi ko naman talaga pinangarap na tumira sa Amerika. Siya na mismo ang nagplano at nag-decide na kumuha kami ng visa. Umalis ako at iniwan ko siya ng 5 days. Naglakad-lakad lang ako sa dagat para makapag-isip-isip, to relax at nakamit din ako ng isang babae from Australia na divorce
nag-divorce din sa kanyang asawa. Nagkwentuhan kaming dalawa, kinintuhan niya ako tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang buhay bilang mag-asawa at binigyan din niya ako ng advices. Alam niyo mga inday, para sa akin, mas mabuti pang mag-share ako sa tao na hindi ko kilala, na hindi na kami magkikita, kaysa sa taong kilala ko na hindi naman mapagkakatiwalaan. At least, nakatulong siya sa akin, binigyan niya ako ng advice at we never know, hindi na kami magkikita or makikita pa ba kami ulit. Alam niyo mga inday, sa sobrang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, umalis ako sa kondo, iniwan ko sa Eric na wala akong dalang maski, panty at saka bra. Wala din akong dalang ibang damit. Yun lang talaga yung sinuot ko mga inday. Kaya dito na lang ako bumili ng masusuot ko dito sa mall nila. Nagrenta na lang din ako ng motor para makapag-ikot-ikot sa lugar dito. Ito pa rin pala yung exact date kung kailan ako nag-solo travel. 2 years ago. Miss ko ang mag-solo traveling. Ganon pa rin, while andito ako, mapa pa rin yung sinusundan ko kung saan ko gustong pumunta. Maglakad-lakad sa tabing dagat. Sa pag-alis kong ito, ang dami kong iniisip tungkol sa aming dalawa. Before ako umalis, tinatanong ko siya kung ano ang maging buhay ko sa Amerika 10 years from now. Pero wala siyang maisagot na tama. At siguro alam na din naming dalawa na kahit hindi niya sagutin yung tanong ko, dahil sa edad niya ay talagang ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Mahirap man isipin, pero sa relasyon namin, ganyan talaga ang patutunguhan. Kaya nahihirapan ako kung ano yung mga desisyon ko sa buhay. In the first place talaga sa relasyon namin, never talaga ako nagkagusto sa kanya. Nagkagusto ako sa kanya dahil lang sa sobrang bait niya at pinakita niyang kabutihan sa akin at saka sa pamilya ko. Kaya I think nahihirapan akong mag-decide ngayon dahil sa kabutihan at maraming mga mabubuting gawa na ginawa niya sa akin at saka sa aking pamilya. Naaawa ako sa kanya mga inday. At nakikita din ng pamilya ko na he's longing a real family. Kasi nag-iisa na lang siya sa buhay. Kaya hindi ako makapag-decide kung magpapakasal ba ako sa kanya sa Amerika. Tinanong ko siya bago ako umalis kung 100% sure pa rin ba siya na dalhin niya ako sa US. And sabi niya, no doubt, it's a big yes. So sinabi ko sa kanya, okay, pupunta ako ng US, sasama pa rin ako sa iyo, but don't expect na sa 3 buwan na pananatili ko sa Amerika ay papakasalan kita. Yung 3 buwan na yon, doon kita kilalanin kung ano talaga ang ugali mo sa lugar ninyo. Alam niyo ba mga inday, nang na-stress ako sa sitwasyon namin ngayon, ay nag-Facebook ako. At yung pagko-content ko sa Facebook ko ay isa sa mga stress reliever na hindi ko iniisip always yung mga nangyayari sa amin ngayon. Iba kasi yung content ko sa Facebook. Yung content ko sa Facebook ay isang charity. Pamimigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. At gamit lang ang personal pera ko, savings ko, or minsan binibigyan din niya ako ng tithes niya para itulong sa mga tao, lalo na namimigay kami ng libreng bigas. Sa hindi pa nakafollow sa Facebook page ko, pwede nyo i-search Inday Heart at I got almost 1 million followers. I don't share my personal life sa Facebook kasi alam ko sa Facebook mas maraming marites at mas daling kakalat yung mga kamaritisan kumpara dito sa YouTube. Kaya dito lang tayo sa YouTube magmarites. May mga nagsasabi sa comment section na kumapit lang ako kay Eric dahil gusto ko makapunta ng Amerika. Well, hindi naman necessary na talagang sagutin ko yung mga sinusulat nyo dyan, kino-comment yung pangbabash nyo. Pero sagutin ko na lang po kayo, hindi ko pinangarap na makapunta at tumira ng Amerika. Kahit walang masyadong magandang benepisyo at mahirap dito sa Pilipinas, mas pipiliin ko pa na tumira dito sa Pilipinas kaysa tumira sa Amerika na napakalayo ng mga kamag-anak, kapitbahay na para bang mambabaliw ko na lang dahil sa lungkot. Pero alam ko na maraming kababayan natin dyan sa Amerika na nakasurvive. And I would say I never been yet to America, just basing sa buhay ni Eric na siya lang nag-isa doon at saka nag-base din ako sa mga kababayan natin na naandyan na sa Amerika na hindi madali ang buhay ng Amerika. But love is sacrifice. Since hindi ko naman pinush si Eric na magkuha ng visa, so it's his own decision and will. Habang ako lang dito mag-isa ay marami akong na-realize at napagtanto na I was mad at him kasi may tinago siya sa akin na pangalawang beses pala siyang nag-asawa. Pero I realized na normal na lang sa Amerika yung divorce. Kahit marami pa kang maging asawa sa Amerika, kapag hindi na kayo nagkasundo, may divorce, okay na. Nung sinabi ni Eric sa akin ang rason niya,
binigyan ko siya ng isang pagkakataon. Pinapatawad ko naman si Eric mga inday dahil hindi naman akong perpekto at alam kong hindi din siya perpekto. Lumayo muna ako sa kanya para kaming dalawa makapag-isip-isip. Alam kong maraming sa inyo nagko-comment na paulit-ulit na lang, halos puro problema na lang yung sineshare ko sa inyo. Napaka-OA ko. Pero okay lang dahil hindi ko naman hawak ang isip ng isa't isa. Ang hirap kasi sa mga tao kapag nag-upload ka ng mga masasayang moment, binabash ka nila. Kapag nag-upload ka naman ng mga problema, binabash ka na naman nila kung para bang sila ay napaka-perpekto ng buhay. Pero tanggap ko na mga inday kasi dito sa social media, may mga tao talagang mapanghusga na bago sila magsalita ay hindi na muna nila tinitingnan ang sarili nila. Tinatanong nyo sa akin kung bakit sinishare ko ang problema ko dito sa social media. From the very beginning of my vlog dito sa YouTube ay sinishare ko naman talaga sa inyo kung ano yung mga pangyayari namin. Mga masasayang moment, kulitan at syempre hindi normal ang isang relasyon kung wala talagang pag-aalitan. Kaya sinishare ko din yan sa inyo. Lalo na marami nag-aabang simula na nag-process kami ng fiancé visa. All I thought talaga before mga inday is kaya kong magsakripisyo pero ngayon sa nalaman ko parang hindi ko alam kung matutuloy ba ako sa Amerika, kung itutuloy ko ba ang sasamahan siya, magpapakasal sa kanya. Ewan ko kasi ang pagpapakasal is lifelong commitment eh. Tinanong ko din siya mga inday kung gusto ba niyang magkaanak. Kasi ako mga inday gusto ko magkaanak kahit isa lang. Pero simula pa man dati, parang nasisense ko na sa kanya na ayaw niya ng anak. At ngayon, nagkakagulo kami, tinanong ko siya ulit at sabi niya, oo, mabibigyan kita ng anak. Sabi ko sa kanya, paano mo ako mabibigyan ng anak na hindi pa nga tayo? Wala pa talaga nangyari sa amin mga inday. Maniwala man kayo sa hindi, for 6 years namin, wala talagang nangyayari. Ewan ko kung ako ba ang may problema or siya ba ang may problema. Mahirap ang sitwasyon ko ngayon mga inday dahil nakasalalay sa mga desisyon ko ngayon ang magiging future ko. Before the interview, nagdasal ako na Lord, kung sa akin man ito, please give me sign. Kung hindi man din to sa akin, give me sign. Pero ito yung nangyari mga inday. May nalaman ako. So sign na ba ito ni Lord na hindi ako hindi ako tutuloy ng Amerika? Or ano kaya? Kasi hanggang ngayon mga inday si Eric 100% desididong-desidido pa rin na dalhin niya ako sa Amerika. Kinasal si Eric sa una niyang asawa at naghiwalay sila noong 1990. So hindi pa ako nabuhay mga inday. 3 years lang ang kanilang tinagal as a married couple. At nanghiwalay sila noong 1990. Wala pa ako sa mundong to sa pangapanahon na yun. At yung pangalawa niyang asawa ay naghiwalay naman sila ng 2001. At namatay yung dalawa niyang asawa way back 2023. Tapos nagkakilala kami ni Eric is 2019. Napaisip ko ba, baka siguro hindi niya ako ginalaw kasi hindi pa patay yung mga asawa niya that time. Kasi he will commit adultery. Alam niyo mga day, sobra talaga na-disappoint ako kay Eric kasi every night nagbabasa yan ng Biblia. Nagpre-pray yan mga inday. Pero nung nalaman ko mga kasinungalingan niya, sinabi ko talaga sa harap niya, ano bang purpose ng pagbabasa mo ng Biblia na hindi naman nagtutugma sa action mo? Ayaw kong mag-judge mga inday pero talagang hindi talaga nagtutugma eh. Yung buong Biblia nabasa na niya. Tinanong ko siya kung every time na magbabasa ka ng Biblia ay naintindihan mo ba ang lahat ng mga binabasa mo? Sabi niya minsan naman ay hindi. Ewan ko sa kanya. So ilang araw ko siyang iniwan mga inday. Bumalik ako ng Cebu tapos nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya, kung talagang nagsisisi ka sa pagsisinungaling mo, harapin mo ang pamilya ko. Ikaw mismo ang magsabi sa kanila kung ano yung kasinungalingan na tinago mo sa aming lahat. Sabi ng iba dyan, it's already his past. Alam ko mga inday na nangyari na yun sa buhay niya. But I think I have the right to know kung ano yung nangyari niya sa buhay niya noon. Ito pala yung pinakita ko sa inyo ngayon mga inday, ang lupa na nabili ko. Dito na lang ako magsasabi mga inday kung ano talaga yung totoong nangyari sa amin simula nung nalaman ko ang pagsisinungaling niya. Itong lupa na ito ay pinag-ipunan ko talaga siya mga inday. Sariling sikap talaga yan ha. At ditong kabila mga inday, yan naman yung isa kong lote. Sariling pagsisikap at hirap yan mga inday na abot ko. Walang halong pera ni Eric yan ha, kasi hindi naman talaga ako nanghihingi ng pera ni Eric eh. So ayun na nga mga inday, nagbiyahe kami dito pa tungo ng Negros, hinarap niya yung pamilya ko. So sobrang awkward for the beginning. Parang may nahint na kasi yung pamilya ko dahil ilang araw ako na hindi nag-online at hindi nila ako makontak kahit ni isa sa kanila. So sila yung nagko-contact ni Eric. So siguro sinabihan sila ni Eric na wala ako sa Cebu, pero hindi ako mismo ang nagsabi sa kanila mga inday. Sinabihan ko sa Eric, umuwi ka ng Negros, sige ikaw magsabi mismo sa aking pamilya. Kaya
Ayun mga inday, pagdating namin dito, pinatawag niya lahat ng membro, papa ko, mga kapatid ko, humingi siya ng tawad at ayun na nga mga inday, na-shock yung pamilya ko. Pero at the end naman ay hindi lang sila nagalit ni Eric kasi humingi agad ng tawad si Eric dahil natakot siya na baka iwanan siya ng buong pamilya ko. Sabi ng pamilya ko, nasa akin daw yung desisyon at sana maresolba namin ang problema naming dalawa. Ayaw naman talaga ng pamilya ko na iwan ko si Eric kasi nga naaawa din sila. Alam niyo mga inday, ilang beses talaga ako na gusto makipag-break up sa kanya. Pero siya yung pilit na ayaw talaga makipaghiwalay. Sabi ko sa kanya na I think much better na maging magkaibigan na lang tayo. So hindi siya umimik sa sinabi ko na yun mga inday. At kung maghiwalay man tayo, ay you are very open na bumalik dito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na my family is your family. Pero hindi din siya sumagot sa akin mga inday. May dalawang ticket na kaming dalawa. May ticket na din ako papuntang Amerika this March 25. At may sarili din akong savings mga inday na for in case anong mangyari sa akin doon for emergency, well, anytime I can go back to the Philippines. Hindi alam ni Eric yan mga day. Pero dahil sa nawalan ako ng gana mga inday, plus may giyera pa sa Middle East, nag-triple yung mga bilihin lalo na sa mga gasolina. At yung passport ko ngayon mga inday ay nahatid na doon sa US Embassy to process my visa. So tuloy pa rin ang pagpunta ko ng Amerika. At dahil nawalan ako ng gana at dahil din sa gera, napakamahal, hindi ko alam kung anong mangyayari. So I decided na hindi na muna ako sasama ni Eric ngayon sa Amerika. So since valid naman yung visa ko for 6 months, so I can stay here. Yun nga lang ay masasayang yung ticket ko papunta ng Amerika. Hi guys, na busy ako ngayon kasi nagpapaperma ako ng mga documents para sa lupa na nabili ko mga inday. Kita ko sa inyo mamaya yung lupa na nabili ko. Kailangan ko talagang mag-invest mga inday. Pinaghirapan, pinag-ipunan para makabili ako ng sarili kong lupa mga day. So, pinupuntahan ko muna yung mga kailangang pumirma sa dokumento na ito mga inday. So, itong pera na binili ko dito mga inday is pinaghirapan ko talaga. Pinag-ipunan. So, maraming nagsasabi sa inyo na ginamit ko lang sa Eric. Pero actually mga inday, nang andito si Eric sa panahon ngayon, ako yung gumagastos usually. So, ayaw kong sumali sa mga chismis na ganyan mga inday na mga Pilipina ay nakipagrelasyon lang sa mga matatanda dahil sa pera. Kasi ako mga inday, kaya kong tumindig sa aking sarili mga inday ba. Nagpapasalamat ako kasi during my college, isa din sa Eric sa nakatulong sa akin nung nag-aaral pa ako. Pero ngayon, gusto kong suklian yung kabutihan niya na binigay sa akin at sa pamilya ko. Kaya nagpursige ako magtrabaho, nag-ipon ako mga inday hanggang pangalawang lote na po ito na ininvest ko. Simula na graduate ako, maraming mga failure pero masaya po ako dahil pangalawang lote na po ito na na-invest ko mga inday. Galing sa aking pagsisikap at paghihirap. So, eto, may mga bago dito mga inday. Tapos itong mga kalumpang, kamuting kahoy mga inday is kukunin lang nila yan. Hindi ko lang ito muna kukunin yung mga tanim dito kasi wala pa naman akong plano na magtayo dito. Mag-iipon na muna ako ulit, magtatrabaho. Tapos ito yung maliit na bahay. Ito yung bahay ng may-ari nung nakatira pa sila dito mga inday. So hindi na nila ito tinitirhan ngayon. Yung nakatira dito is manok na lang. So maraming poop sa manok sa loob. Oh. Tapos ito sa akin na to mga inday, mapupunta to sa akin. Ito mga lubi dito, mga mangga, mga puno, mga mapupunta na ito sa akin mga inday. So hindi ko aakalain na darating pala yung araw na ang lugar na ito ay mapapasakin. Andyan mga inday. Ayan. Mangunguha ako ng bago dito. Oh. Dito, ito lahat mga inday. Nasasakop to sa nakuha kong lupa. Dati may nakatira dito. So yun yung bahay nila mga inday. O pakita mo day. Yan. Yun yung bahay nila. So medyo matagal na. So iniwanan nila mga inday. Pero okay lang naman sa akin kapag gusto nilang may kukunan sila dito. At least may documents na kami mga inday na lahat ng mga tanim dito, mga prutas, mga lubi, nakuha ko din siya mga inday. So ito talaga yung simula bata pa ako mga inday, itong bago leaves na ito ay nakakatulong talaga sa akin hanggang graduate ako ng elementary at saka high school.
So, since na minsan lang ako makauwi dito sa probinsya namin mga Inday, mangunguha na lang ako ng bago kasi masarap to, masustansya to mga Inday. Ayan, so hindi ko akalain no na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko may blessings pa rin si Lord na binigay sa akin. Tsaka yung pera na ginamit ko na ibayad sa lupang ito mga Inday is matagal ko talaga siyang pinag-ipunan, pero hindi talaga exactly na yung pinag-ipunan ko is for buying land. Yung pinag-ipunan ko na yun mga Inday, wala pa talaga akong project, pero ito nga kasi nangangailangan yung may-ari ng lupa ng pera. So para sa akin mga Inday, mas maganda na yung tao ang nangangailangan ng pera. Medyo pricey talaga yung lupa na ito mga Inday, pero sila yung nangangailangan ng pera. Kaya sinabi ko, nababayaran kita ng cash kapag may discount ko. Malaki yun din yung discount na nakuha ko dito mga Inday. Iba kasi yung mga tao na sila na yung nangangailangan ng pera kumpara na kita yung naghahanap ng lupa. Ito kasing bago tree na ito mga Inday. Dati maliit pa ako, marami tong ahas. Umakit ako dito mga Inday, tapos nakakita ako ng parang panit ng snake. Luno na sa mga Inday ba? Hindi rin pala ako ang nakakita ng ahas dito. Yun pala ang iba ko mga kapatid. Ngayon, siguro tag-init naman, wala na sigurong ahas dito. Kaya nag-aalanganin ako na umakyat mga Inday. Marami pa naman siyang mga dahon na ganito. Ito, ginugulay namin to mga Inday. Ito yung bago mga Inday na hindi pa ako pinanganak, meron na ito. So ngayon, aakyat din ako dito mga Inday kay manguha ko og lumbay. Tapos tingnan niyo yung kinain na ng half na lang ng kahoy na ito. Medyo tapos nilagyan na lang siya ng ng brace para hindi siya matumba. Pero susubukan kong akyatin mga Inday kung hindi pa talaga siya matumba. Tay kung matumba siya, di good luck. Pero pag hindi siya matumba, di congrats, I made it. Sana hindi lang ito okay lang ako dito mga Inday. Ay talaga masarap talaga mga Inday, sa pinaka-paboritong gulay sa buhay ko. Hala uy. Oy, magantay ka sa akin. Yung mga Inday, yung amuti na tinanim ko dati mga Inday, nangungunod na. May kuan na mga Inday. Mangunguha kami ng amuti dito sa isang lote mga Inday. Ito yung lote na naangkin ko dati mga Inday, tapos tinaniman ko. Ngayon, may haharbisin na kami. Oh. Ayan ito yung mga amuti tinanim ko mga Inday. Yung mga malunggay dito, kunti lang ang nabuhay. Ayong pamangkin at saka kapatid ko mga Inday Ang saya. Ang saya pala sa feeling na ikaw yung nagtatanim tapos may haharbisin ka. Wow! 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 Mga baby. Mana apa dito eh? Abi. Ala, dito mo bro. Ay, sila. Ay, ayan, dalawa mga Inday Tingnan niyo yun, dalawang amote. Matigas lang siya. Kita na. Interesado yung sige, kunin mo. Sige, kunin mo. Mga Inday diba? Tinanim namin noon, hindi ko akalain. Ito yan, nasa yun na. Sige na. Hawa na. Halaka. Sige. Dito, saka dito. Harap tita. Bigay mo kay Tita Sweet. Diri lagi.
Ayaw diha, ma-slide ka. Ay, daw. Super na. Jarabi! Pangit na. So, isa din to mga inday sa mga na-invest ko. Ayan yung mga kapatid ko. Yung mga kapatid ko dito mga inday, maglalagay sila ng bahay dito. So, hindi lang to para sa akin mga inday, para din sa aking mga kapatid. Ayan Including lahat nandyan mga inday, including yan.